kahalalan at karapatan, bagay na unang inaangkin at agad ipinakikilala ng maraming mangangaral patungkol sa kanilang sarili upang makahikayat ng mga tao. Iba't ibang katawagan o mas tamang sabihin, kapangasan. Subalit, totoo rin namang nakahikayat ng mga tao. Ngunit, nasubukan nyo na bang siyasatin at alamin kung saan galing at kung paano napunta sa kanila ang mga katawagan at karapatan daw nilang ito? Sa dinadi-dadi ng mga nagsusulputang mga samahan ng pananampalataya sa panahon natin ito, tunay na nakalilito na kung sino ang paniniwalaan mong tunay na sugo. Kabi-kabila ba naman ang mga nag-aangkin na sila daw ay sa Diyos at iba't ibang mga katawagan pa nga ang sa kanilang pangalan ay pilit na ikinakapit. Gaya na lamang ng nagtatag ng Iglesia ni Cristo na di umano'y sugo daw siya ng Diyos. Subalit, alam ba ninyo nakagulat-gulat kung inyong matutuklasan kung saan galing at sino ang sa kanya'y nagbigay ng kanyang katungkulan bilang tagapangaral ng kanilang samahan ang nagpapakilalang sugo na ito? Magandang araw po. Atin pong ipagpapatuloy ang ginagawa nating pagtalakay sa mga mali at walang direksyon at pabago-bagong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Dito lamang po sa Weirdong Doktrina. Halos lahat ng nagpapakilalang leader ng isang relihiyon ay nagbabandilang sila ay sinugo ng Diyos at may karapatang mangaral na pinangahawakan o kahalalan daw. At dahil dito, lahat ay nais na matanyag bilang isang sugo. Kahit na nga, sa kasaysayan ng maraming mga relihiyon ay mahirap patunayan ang kanilang mga pag-aangkin. At alam ba ninyong pagdating sa aral ukol sa sugo, isa sa may pinakakaibang aral ay ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo? Buong pagtitiwalang ipinangangaral ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo na di umano si Manalo raw ay isinugo ng Diyos sa mga huling araw. Sa makatwigbagay, ang kanya raw karapatan at kahalalan ay galing sa Diyos. At ito ay mababasa sa pasugo. Issue noong Mayo-Hunyo 1986 sa pahina 67 ay ganito ang sinasabi. Sa mga huling araw na ito ay mayroon ding sinugo ang Diyos upang kasangkapanin niya sa kanyang gawaing pagliligtas. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na si kapatid na Felix Y. Manalo ang sinugo ng Diyos sa huling araw. Dito'y maliwanag na kanilang ipinaangkin, di umano na si Ginoong Manalo'y Diyos ang nagsugo upang siya'y maging mangangaral. Ang ganitong pagdiriin ay pinatutunayan pa sa isang labas pa rin ng kanilang babasahing pasugo sa artikulong may pamagat na ang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na binabanggit sa Apokalipsis 7:2 at 3. Ito ay sinulat ng isang nangangalang Joaquin Balmores. Pansinin na ang ministrong ito ay itiniwalag ni Ginoong Manalo, ngunit tinanggap na muli. Ganito ang pahayag sa nasabing issue. Ganito ang pahayag sa pasugo, Hulyo 1964 sa pahina 29. Ito rin ang naglalahad ng kahalalan at pagkakasugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo. Kung ito'y ipinangangaral naming mga Iglesia ni Cristo, marami ang napupuot at naguukol ng mga mahahayap na pangungusap kay kapatid na Manalo. Gayon may hindi kami maglilikat na ito'y ipakilala sapagkat pananagutan namin sa Diyos na ito'y ipangaral. Ayon sa nasabing manunulat ng pasugo na si Ginoong Balmores, katungkulan daw nilang ipangaral at ipakilala na ang nagsugo kay Ginoong Manalo, di umano ayon sa kanya, ay ang Diyos. Pansinin na dito'y paulit-ulit na kanilang sinasabi
na ang kahalalan at karapatan daw ni Ginoong Manalo bilang mangaral ng kanilang sekta ay galing sa Diyos. Subalit, nagtatapat naman kaya ang mga Ginoo na ito na mga nagsisulat sa nasabing babasahin sa kanilang babasahin na pasugo? Bueno, atin nga pong alamin at suriin kung totoo ang sinasabi nilang ito. Sino nga po ba ang nag-atang ng tungkulin bilang pastor at tagapamahala kay Ginoong Manalo upang pangasiwaan ang samahang ito? Ang mabuti atin pong itanong sa kanila rin, batay sa isang liham paanyaya na mula rin sa samahang ito, ang Iglesia ni Cristo. Ganito ang sinasabi: Iglesia ni Cristo, Maynila, Disyembre 1918. Buhay at kapayapaan. Ginoo, mapitagan naming inaanyayahan ang inyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat sanhi sa ikalimang taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo sa tungkuling pagkapastor at tagapamahala ng Iglesia. Ito'y idaraos sa Cine Gloria bilang 1649 Daang Sande, Tondo, Maynila, sa ika-25 ng Disyembre ng taong ito sa ganap na ika-8 ng umaga ng nasabing araw. Lubos ang aming pag-asa na pararangalan ng inyong pagharap ang nabanggit na pagdiriwang sa araw at oras na nabanggit. Ang mga gumagalang, Rostino Casanova, Pangulo ng Lupon; Teodoro Santiago, Kalihim ng Lupon; Federico Inocencio, Sagawat ng Lupon. Dito'y ating nakita na ang nasabing pagdiriwang ay itatampok ang pagpapatong ng kamay sa kanilang kapatid na Felix Manalo sa tungkuling pagkapastor at tagapamahala ng kanilang iglesia. At ito di umano ay idaraos sa Cine Gloria, Daang Sande, Tondo, Manila, may petsang Disyembre 25 ng 1918. Alamin naman po natin kung sino ba ang gaganap ng pagpapatong ng kamay kay Ginoong Manalo sa nasabing pagdiriwang na okasyon. Sa taluntunin na bahagi pa rin ng naturang paanyaya ay mapapansin nating halos lahat ng gampanin ay isasagawa ng mga pastor ng iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan. Tunghayan po natin ang isinasaad ng bahagi ito ng kanilang imbitasyon.